Dr. RC, no, unahin muna natin Yeah. alamin, no, gaano po ba ka-common dito po sa Pilipinas ang bladder cancer? Kasi parang para sa akin, no, hindi masyadong napapag-usapan. Yeah. Thank you po, Dr. Oo. RC. Mm. Ang bladder cancer po ay hindi kasing common, no? O tulad ng breast cancer, colon cancer, o lung cancer. Kahit sa buong mundo, no, hindi siya ganun ka-common, most especially sa Pilipinas. So sa Pilipinas siguro, nagre-range yan from more than 10 o 11 to 15, top 15 na sanhi ng cancer sa katawan. Pero kung ang usapan sa buong mundo, maaari itong nasa ika-siyam na common na cancer sa katawan ng tao. Dito po yan sa Pilipinas, no? Yes, Miss Yes, Annie, yes, no? opo. Malaman na rin natin, ano po ang pangunahing tungkulin ng bladder at paano po ito na aapektuhan ng cancer? Thank you po, Okay. Dr. RC. So, yes, ma'am. Thank you po for that question, no? So, ang bladder po kasi or urinary bladder, madami kasing nalilito, no? Unang-una, pag sinabing bladder, akala nila gallbladder o yung sa abdo. Magkaiba po yun. So, pag sinabing bladder o pantog, Oh. ito yung urinary bladder. So, ito po yung parang imbakan ng ihi, no? So, from the kidney, so yung kidney ang nag-filter nung dugo natin and then magkakaroon ng ihi, bababa yun papunta sa urinary bladder. So, yun yung nakakapa natin pag puno na dito sa puson. So, usually yan, mga 3 to 4 hours or even longer yung storage ng urine. And then after that, makakaramdam ka na ng naiihi, ilalabas mo na siya sa katawan mo. So, yun na yung tinatawag na urination o voiding. So, naaapektuhan siya ng cancer o shall we say, nagkakaroon siya ng cancer kasi since imbakan siya ng ihi, halimbawa yung ihi natin is meron siyang chemical o mga bagay na nagkokos ng cancer, na-expose ng matagal yung bladder natin. So, sabi ko nga, mga 3 to 4 hours or even longer, nabababad siya doon sa masamang elemento. So, pag nababad siya ng matagal, it follows po na talagang maapektuhan siya at pwedeng magkaroon ng cancer yung ating pantog. So, yan. So, liwanagan po natin, no, itong bladder, ito yung imbakan nga po ng ihi. Tapos yung isa naman po, ang ating gallbladder, ibang-iba po ito. Yes. Para malinaw po. Imbakan naman yan nung panunaw natin, no, yung tinatawag na pait. So, nandito yan sa itaas, sa bandang liver area. So, magkaiba po yun. Dr. RC, pwede po malaman kung sino po ang mas mataas po na at risk na magkaroon po ng bladder cancer? Kunyari, kalalakihan ba, kababaihan, Yeah. o yung bata, Yeah. o matanda po, nakakatanda? Thank you po, Dr. RC. Very good question po. So, kadalasan po o mas madalas ang bladder cancer sa mga kalalakihan. Siguro dahil sila yung mas exposed sa mga carcinogenic o mga sitwasyon na kung saan nakakataas ng tsansa ng bladder cancer, no? So, mga lalaki yung at risk. Pangalawa, of course, yung edad, kasama yan palagi. So, habang mas tumatanda ka, mas tumataas yung chance mo na magkaroon ng bladder cancer. Especially sa mga 50 years old o yung ibang mga researches, mga 55 years old and above. So, oras na tumungtong ka na ng 50 years old, papatak na dyan yung risk mo, tataas na yung risk mo sa pagkakaroon ng bladder cancer. Or shall we say, cancer in general. And then, ang number one na pangunahin siguro na risk factor na bladder cancer ay yung paninigarilyo, yung smoking. So kasi yung cigarette, smoking, marami hong chemical yan na pwedeng magdulot ng cancer sa katawan. Specifically, yung mga urinary cancer, kidney, lalo-lalo na yung bladder cancer. May mga ibang occupational hazards, no, na na-expose yung mga trabahador sa mga chemical ng factory ng dye, rubber, yung iba, mga leather factories, yung mga pintura, yung paint, mga industrial chemicals. Potentially, pwedeng mag-cause yan
ng cancer sa katawan, specifically bladder cancer. Yung mga pagkakataon na nagkakaroon ng bladder irritation o yung pangmatagalan, halimbawa, yung mga matagal na nakakatheter. May mga kababayan kasi tayo minsan na meron silang catheter o na meron silang maintenance na catheter for some reason. Halimbawa, hindi sila makaihi, nakakatheter sila. Pag masyadong matagal yung catheter, naiirita niya yung pantog, doon nagsisimula magkaroon o trigger yung pagkakaroon ng cancer. Yung iba naman, tulad ng infection, tulad ng pagkakaroon ng bato sa pantog, pwede yan mag-cause ng bladder cancer by chronic irritation na tinatawag o yung palagi ang naiirita yung pantog natin. Of course, not to mention yung family history. Halimbawa, sa pamilya nyo, merong family history of cancer, especially bladder cancer, pwedeng tumaas din yung chance mo na magkaroon ng bladder cancer. Pero gusto ko malaman, kunyari, yung 50s, 55, ganyan, bumaba na po ba ang edad ng mga nagkakaroon po nitong klaseng cancer dito po sa Pilipinas, Dr. RC? Yes, ma'am. Very good question, no? Kailangan natin ni-stress ito, no? Kasi personally, ang pinaka bata ako sigurong nakita is nasa 20s. Okay? So, pababa yung edad ng mga nagkakaroon ng cancer. Kanina nga lang, habang nag-oopera ako, meron akong kausap na co-doctor ko din. Sabi niya, meron siyang pasyente na 30 plus, pero kalat na yung cancer niya. So, hindi po ibig sabihin na wala ka pang 50 is hindi ka natatamaan ng bladder cancer o kahit anong cancer na pangmatanda. So, take note na ang cancer ay para sa lahat ng edad. So, kaya kung meron kang nararamdaman, make sure na magpatingin agad. So, hindi kasi safe na sabihin, ay, bata pa ako. Hindi ako magkakaroon ng cancer. Pahintayin ko na lang yung 50s ko bago ako magpa-check. Mali po yun, no? Lalo-lalo na ngayon, very accessible ang mga materials natin, mga imaging studies natin, ultrasound, etc., X-ray, CT scan, napaka-common na po niyan mga yan. Wala na pong reason para hindi tayo magpa-check up, no? Meron na ang programa ang gobyerno din regarding daan sa mga check up, yung PhilHealth, ganyan, yung YAKAP program. So, I think it's about time na para alagaan naman natin o mahalin natin ang ating katawan. At tayo magpa-check up Yes. sa mga doktor natin. Pwede po malaman para sa mga manonood natin, no, kung ano yung mga early warning signs na dapat bantayan po ng publiko at kung kailan na dapat magpatingin na po sa doktor. Kasi alam mo naman, dito sa Pilipinas, parang hindi masyadong nagpapatingin sa doktor unless sobrang malala na or sobrang hindi na kaya Yeah. po yung sakit. Sige po, Dr. RC. Correct. Very good question again. Ito ay laging nami-miss ng ating mga kababayan at even mga ibang health workers. No? Tandaan na ang pinaka-importanting sintomas ng bladder cancer, o shall we say cancer sa daanan ng ihi, okay, in general, is yung pagkakaroon ng dugo sa ihi. Okay? So, ang tawag doon is hematuria. Most especially kapag kayong dugo is gross, yung parang pagtingin mo sa ihi mo, kulay pula, ubo-ubuong pula. Ibig sabihin yun, it's napakahalagang ma-examine or ma-evaluate kung ano yung sanhi ng pagkakaroon ng dugo sa ihi. Nasabi ko kanina na may mga ibang health workers, no, na namimiss ito kasi commonly, no, pagka sinabing may dugo sa ihi, UTI lang yan, wala yan. Ito lang antibiotics. So, hindi na magpapatingin sa hindi na magpapa-ultrasound, hindi na magpapacheck sa mga ibang doktor, o shall we say, hindi na magpapa-examine ng todo. So, pagka ganon, namimiss natin yung tsansa na madiscover siya. May mga kababayan din naman tayo na umihi siya ng dugo ngayon, maya-maya, wala na yung dugo. So, sabihin, okay na, gumaling na, hindi ko na ipapacheck. So, oras na nagkaroon ka ng dugo sa ihi, make sure makita ka ng espesyalista o kahit sinong doktor man lang makita ka at ma-evaluate. At huwag kang papayag na hindi ka mag-ultrasound. Kasi yung ultrasound is imaging yan, sisilipin yan yung pantog mo.
kung merong nagsisimulang bukol o meron na siyang bukol. Kasi ito naman, hindi naman to masakit. Okay, ipapatong lang yan sa puso mo tapos masisilip na. Yung mga ibang sintomas naman tulad ng balisawsaw, pwede din kasi yan na sintomas ng bladder cancer. Yung ihi ng ihi, frequency, yung urgency po pwede din. Pero itong mga ito po is non-specific. Meaning to say, hindi porket meron ka nito, meron ka na ring bladder cancer. So, kumbaga, may mga ibang sakit din na pwedeng magdulot ng balisawsaw, frequency, o urgency na hindi naman siya bladder cancer. Tulad ng, halimbawa, UTI. Yung sa lalaki, yung prostate. Yung overactive bladder na tinatawag. Pero, tandaan nyo lang, na pagka merong dugo sa ihi, yun, at least aking pakiusap sa inyo, ipatingin nyo kaagad sa doktor. Whether yan is paulit-ulit o kahit minsan lang, magpatingin po sa doktor. Wag Okay. ipag walang bahala